Reputation. Skygo Volt 150cc. Kung pag-uusapan nga po ang kanyang physical appearance guys, lalo na nga po yung kanyang looks, yung kanyang design, and yung kanya nga pong pagka-aggressive looking, kitang-kita nga po talaga na hawig niya nga po si X-Max 300cc ni Yamaha. Pero ano nga ba ang dapat nating asahan guys sa bagong motor ni Skygo, si Volt 150cc? Kasi meron din po siya talaga bulky body shape guys. Kita naman guys na parang hindi mo nga mapagkakaila na nasa 150cc engine displacement lang pala ang scooter na ito. Maxi scooter dahil sa laki ng disenyo niya. Samahan mo pa po sa kanyang mataas nga po na fixed na windshield. Yes guys, hindi po siya adjustable windshield. Fixed nga po ang kanyang windshield. Usapan nga po natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa kanya. Ito nga guys is meron nga pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke siya nga po guys, is naka single cylinder, and siya po is naka single overhead cam with 2 valves. At pagdating po sa kanya nga pong final drive, siya po is naka CVT auto dahil sa ito nga motorcycle ito guys is isa nga pong scooter. Ito nga po is naka fuel injected na po pagdating sa kanyang fuel system, at isa sa pinakamaganda nga pong specs ng motorcycle nito sa kanyang engine dahil sa siya po is naka liquid cooled engine na pwede na talaga sa malalayong lugar o sa malalayong biyahe. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, meron nga po siyang sukat na 57.3 mm by 57.9 mm, at ang kanya nga pong compression ratio guys is may sukat nga po na 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang starting system, siya po naka-electric starter. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang power output. Pagdating nga po guys sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 12 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 11.8 Nm of torque at 5,500 RPM, na para nga po sa power performance na yan guys, para sa isang 150cc na malaki nga po ang kanyang bulky body shape, pwede na din guys ang power output na yan na hindi ka na din talaga mabibitin pagdating sa duluhan, na meron nga po siyang 12 HP na kanyang maximum power, at sa kanyang arangkada na meron naman pong 11.8 Nm of torque na hindi talaga mabibitin. Pwede talaga para sa mga lady rider natin at sa mga nagsisimula pa lamang pong magmotor. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan nga po, meron po siyang sukat na 110 by 70 by 13, at sa likuran naman po is meron naman po siyang sukat na 130 by 70 by 13. Malalapat na gulong guys na meron nga pong tubeless tire. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang mga preno, meron nga po siya guys na disc brake sa unahan and naka disc brake na din po sa likuran. 150cc lamang po ang engine displacement na ito, kaya para nga po sa braking system na yan guys, masasabi nating okay na din po. Malakas na din po ang kanyang stopping power dahil sa same na po siyang naka disc brake. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, ito nga po guys is naka ordinary telescopic fork nga po ang kanyang front suspension, at sa kanya naman pong likuran is naka dual shock absorber naman po ang kanyang mga suspension. And guys, pag-usapan na nga po natin ang kanyang presyo. Volt 150cc ni Skygo nga guys is nagkakahalaga nga po na 115,000 pesos lamang po. Scooter na ito na meron ka na nga pong bulky body shape na scooter, na maxi scooter kung titignan, may maangas na forma, aggressive looking, and kitang-kitang meron nga pong kahawig na premium looking maxi scooter bike na talaga naman pong sulit na sulit kung titignan. Sa 115,000 pesos na yan guys, mauuwi mo na nga po ang motorcycle na ito. Sulit at napakaganda pa nga po ng kanyang engine specs and mga features, at talaga namang meron pong magandang physical appearance, bodyworks na sulit, at specs and engine na talaga namang pong meron ding kalidad. Meron pa siyang murang presyo. Skygo Volt 150 Skygo KPB 150cc. Ito nga pong 150cc na adventure scooter bike na ito guys is galing po sa brand na Lipan, na nirebrand nga po dito sa Pilipinas ni Skygo. Well, malaki na talaga ang tunog-tunugan. O bali-balita dati na si Skygo nga daw ang maglalabas nito, kasi nung panahong rumor pa lang po siya na ilalabas daw dito sa Pilipinas, madami nga po ang nagsasabi na si SYM o Sanyang Motors ang maglalabas nito, pero tulad nga ng nabanggit, talaga
talagang di tayo binigo ni Skygo at talagang sila nga ang naglabas ng ADB scooter na ito. At binigyan pa tayo ng good news guys, kasi guys mura mo lang na mabibili ang KPB 150 ni Skygo. Kaso guys meron nga lang mga downside na mga nangyari. Ano yun? So bago yun guys, alamin muna natin ang kanyang specs and features. Ito nga guys is meron pong 149.3 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka fuel injected na po siya sa kanyang fuel system, and syempre siya po is naka liquid cooled engine na meron pong sukat na 10.6:1 sa kanyang compression ratio. Ngayon, kamusta naman sa kanyang power output? Ito nga guys is meron pong maximum power na 12.1 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 11.8 Nm of torque at 5,000 RPM. At ito nga daw guys is kayang tumakbo o mahit ang kanyang top speed sa bilis na 110 kph. Usapan naman natin guys ang kanyang sukat ng gulong. Sa unahan ito nga po is may sukat na 100/80/14, at sa likuran naman ito naman is may sukat na 120/70/14 naman sa likuran. Ito na nga guys ang isa sa downside sa kanya, kasi noon nga nung lumabas ito sa ibang bansa, sa kanyang braking system is naka ABS po siya o anti-lock braking system, pero ito nga pong lumabas dito sa atin is naka disc brake po ang kanyang harapan and likod, and tinanggal na po nila ang features na ABS. Sa madaling salita guys, wala pong ABS ang KPB 150 ni Skygo na naandito sa atin. And isa pa nga guys na binago is yung kanyang suspension, kasi yung doon nga sa Lipan KPB 150cc is naka-inverted fork nga po ito sa unahan. Ngayon nga guys dito sa atin is naka-ordinary telescopic na lang po ito, and same pa din na naka-monoshock sa likuran na bibigyan ka pa din ng magandang play ng suspension. LED na nga ang kanyang mga ilaw, and naka full digital na po ang kanyang panel gauge, and meron na siyang mataas na windshield para po hindi direct na tatama sa iyo ang hangin. Meron na din siyang built-in na USB charging port. Normal na lang po ang susian nito, hindi na po siya nakakiles. And meron na din siyang features na ISS o idling stop system. Well, syempre naka naked handlebar na din siya para more on relaxation ka dito, na merong napaka-comfortable na body posture ng rider. Ngayon ang tanong, magkano ang kanyang presyo? Ang Skygo KPB 150cc nga guys is nagkakahalaga po ng 109,000 pesos po. Napakamura na ADB scooter compared sa kanyang mga competitors. Sa halagang 109,000 pesos guys, sulit na po yan para sa gantong ADB. Hindi siya naka-carb type, naka-FI na din siya. Hindi siya naka-air cooled, naka-liquid cooled engine siya na may features na ISS, full LED lighting, full digital panel gauge, samahan mo pa sa kanyang looks and design na di din talaga basta-basta. Kaya sulit na talaga ang ADB scooter na available na po dito sa atin. Kaya kung ikaw na nagbabalak na gustong kumuha o bumili ng ADB scooter na ito, magtungo lamang po kayo sa Skygo outlet dyan sa inyong lugar at itanong sa kanila ang karagdagang impormasyon about sa ADB scooter na ito. Kaya kung ikaw is long ride lover o adventure ride lover, tsak na pwede talaga sa'yo ang ADB scooter na ito, ang Skygo KPB 150cc. CF Moto 150 SC. Guys, pag-usapan nga natin ang engine specs ng motorsiklo nito. Pagdating nga po sa kanyang engine, siya nga po is merong 149.3 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke. Siya po is naka single cylinder, single overhead cam with 2 valves. At pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected, and syempre ang kanyang nga pong cooling system, siya po is naka liquid cooled engine. Pagdating nga po sa kanyang compression ratio, meron siyang sukat na 10.6:1. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Talaga bang sulit din at pwede na rin ba ang kanyang power output kahit nga po siya is naka 2 valves lang? Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron siyang 14.1 HP at 8,250 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanya nga pong tangke guys ay kaya nga pong magkarga ng 8.5 liters, at meron nga po siya guys na gas consumption na 40 km per liter. Matipid pa rin talaga siya guys sa gas kahit nga po nasa 150cc na ang motorcycle
motorsiklo to, maaasahan mong matipid pa rin ang kanyang gas consumption na meron nga pong 40 km per liter, tapos malaki pa yung kanyang tangke kaya pwede talaga sa long ride. Pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, sa unahan meron nga po siya guys na sukat na 110 by 70 by 14 at sa likuran naman is may sukat nga po na 130 by 70 by 13. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang braking system guys, both side nga po siya is naka-disc brake na harap and likod, and syempre guys, same nga rin po na may ABS o anti-lock braking system na maaasahan mong karagdagang safety features para nga po sa motor na ito, ABS. Syempre guys, bukod nga po sa ABS, meron din po siyang TCS o traction control system, tapos karagdagang safety features din guys kasi naka-smart keyless na rin po ito. Meron na din siya guys na phone connectivity, and syempre pagdating sa kanyang panel gauge, siya nga po is naka-TFT funnel gauge na makikita mo nga po lahat ng detalye about nga po sa motorsiklo na ito. And syempre guys, pagdating nga po sa vision niya, lalo pag gabi ang race nyo, kanya nga pong mga ilaw is naka-LED lights na po na maaasahan mong malakas nga po ang mga ilaw nito. Ngayon guys, magtungo naman po tayo sa kanya nga pong dimension, no. Ang kanya nga pong seat height guys is meron nga pong sukat na 765mm at ang kanyang ground clearance is may sukat na 135mm. May kabigatan nga po ang motorsiklo na ito na meron nga pong bigat na 135kg, kaya maaasahan mong medyo mahirap to guys, lalo na kung ito ipaparking mo sa mga masisikip na sitwasyon. Pero pagdating nga po sa kanyang steering radius, na maaasahan mong maganda rin ang kanyang wide na handlebar, na maaasahan mong okay po siya lalo na pagdating sa mga traffic situation. Syempre meron din siyang USB charging port na pwede din talaga gamitin lalo na kapag mga long rides. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Pagdating nga po sa kanyang suspension guys, sa unahan meron nga po siya guys na suspension na telescopic fork, and meron nga po siya guys na dual shock absorber naman na suspension sa likuran. Ito nga guys yung mga suspension na talagang maaasahan mong maganda lalo na kapag malalapad na mga scooter ang iyong dinadala. Ngayon guys, kitang-kita talaga natin sa scooter na ito na napakadami din naman po talaga ng mga positive way sa kanya, and syempre makikitaan din natin siya na napakasulit din talaga pagdating sa kanya physical appearance, tindigan, and syempre more on technology. Talagang sulit na sulit nga po ang scooter na ito. Ito pa guys, kasi sulit din po siya pagdating sa kanyang presyo. Alam nyo bang napakamura nga po ng 150cc na scooter na ito, dahil ang kanyang presyo nga guys is nagkakahalaga lamang po ng 119,800 pesos. Yes po, yan na nga po guys ang kanyang real price dito sa Pilipinas, dahil available na nga po ang scooter na yan dito sa atin. Ang kanya nga pong cash price guys is nagkakahalaga ng 119,800 pesos. Pagdating sa kanyang presyo, sulit na sulit talaga siya, and talagang maaasahang mong magandang gamitin din ito. And syempre lalo na nga po sa ating mga beginner at sapat lamang po ang budget, i-recommend ko po talaga ang scooter na ito, si CF Moto 150 SC. Si Motorstar ADB 175cc, kitang-kita naman talaga guys sa kanyang forma na napakaangas po ng ADB na ito, na talaga naman pong ibibigay sa iyo is long ride, at talaga namang napakasulit ng pagkakaporma niya, futuristic design. Sa dalawang brand nga po na si Rusi at Motorstar, talaga makikitaan mo guys na naglalaban nga po sila pagdating nga po sa pagpuproduce na paglalabas ng mga motorcycle dito sa Pilipinas. At makikita din natin guys, nung naglabas nga po si Rusi ng kanila nga pong adventure bike na napaka-porma din naman po and merong aggressive looking, naglabas na rin po ngayon si Motorstar. Kitang-kita nga po sa dalawang brand na ito na nagkokompetensya sila pagdating nga po sa paglalabas o pagdidealer ng mga motorcycle dito sa Pilipinas. And syempre guys, maaasahan mo rin pong napakamura nga po ng presyo ng motorcycle na ito ng Motorstar ADB 175cc. And syempre babanggitin ko rin po dito sa inyo yung cash price niya, yung kanyang monthly, at kung magkano nga ba ang kanyang down payment. Makikita nyo guys dito sa video na to kung gaano nga ba talaga kaganda ang ADB na ito. Ngayon ito ang tanong, sulit ba yan pagdating sa kanyang power performance? Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang isa nga pong clip na nakahit nga po ng top speed, kung gaano nga ba kabilis ang motor na ito. Well, ito nga po yung kanyang top speed, credit to the owner nga po pala.
Ang height niya nga guys na top speed is 116 kph na makikita nating mabagal para sa isang 175cc, pero tandaan natin guys, isa itong ADB or Adventure Scooter Bike na hindi nga po nakadisenyo para sa mga racing or mga aggressive ride. Syempre guys, nakadisenyo ito para sa mga long ride. Alam naman natin guys na kapag long ride ang habol mo, hindi mo kailangan magpabilis ng mabilis ng takbo dahil sa may chance na may mangyari sa makina mo. And syempre guys, hindi high revving engine ang makina nito. Tandaan, naka 2 valves lamang po ang engine nito, kaya nakadisenyo lamang po ang makina nito para nga po sa mga long rides. Pagdating nga guys sa kanyang makina, siya nga po is merong 175 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single cylinder. Siya nga po guys is naka single overhead cam with 2 valves. And pagdating nga po guys sa kanyang fuel system, siya nga po is naka FI na or fuel injected, na makakaasa ka nga pong meron siyang matipid na gas consumption. And syempre guys, ang kanya nga pong engine type is ginagamitan nga po ng GY6 engine. Alam naman natin guys na kilalang kilala na ang GY6 engine dito sa Pilipinas. Marami na rin po tayong mga alternatibong mga pyesa para nga po sa ganyang makina na GY6 engine. Eto pa guys, maaasahan nyo talaga siya lalo na pag sa mga long ride nyo tapos inabutan kayo ng gabi, dahil ang kanya nga pong mga ilaw is naka full LED lightning na ang kanyang mga ilaw, na maaasahan mong maliwanag nga po ito pagdating sa madilim na mga bahagi ng inyong rides. Tapos isa sa pinaka highlights nga po sa motor na ito, yung kanya nga pong panel gauge guys, kasi yung kanya nga pong panel gauge is ginagamitan nga po ng dual display with a TFT panel gauge, na maaasahan mong maganda nga po at napaka-colorful, and makikita mo lahat ng information dito sa kanyang panel gauge. Syempre, isa sa mahalaga nga pong features is yung kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang mga preno guys, siya po is naka-disc brake na harap and likod. Wala po siyang combi brake, wala siyang ABS, pero para nga po sa ganyang klaseng ADB bike, okay na din po na ganito ang kanyang braking system, dahil maaasahan nating malakas pa rin po ang kanyang stopping power. Syempre, pagdating sa kanyang suspension, isa sa talaga naman pong hinahanap ng mga consumer natin na ang kategory ng bike is ADB scooter is yung kanyang suspension. Yung kanya nga pong suspension guys is regular front telescopic fork na meron nga pong 360mm rear shock absorber, na talaga naman pong maaasahan mong sulit na sulit at napakaganda ng disenyo, lalo na itong kanyang rear suspension na meron pa nga pong baso na meron talagang langhis na nakakatulong para nga po maging maganda ang play ng suspension mo. Ang kanya nga pong seat height guys is may sukat nga po na 795mm. Ang kanya naman pong ground clearance is may sukat na 195mm. Wheels alloy nga po mags nito, kaya mag-aasahan mong matibay po ang kanyang mags. Pagdating po sa sukat ng kanyang mga gulong, may sukat nga po ito ng 110/80/14 sa unahan, at sa likuran naman po is may sukat na 130/70/13. Ngayon guys, dubako naman po tayo sa kanyang presyo. Ang SRP nga po ng Easy Ride ADB 175cc ni Motorstar is nagkakahalaga ng 87,000 pesos. Mura talaga para sa ganitong klaseng category bike. At kung balak mo naman siya guys na kunin na installment, ang kanya nga pong down payment is nagkakahalaga ng 27,900 pesos ang kanyang down payment. Pinapalaki na talaga guys ni Motorstar yung kanilang mga down payment para makaiwas nga po sa pagkabatak, dahil alam naman natin guys na pag malaki nga po ang down payment, mas mababa po ang monthly mo. Speaking of monthly guys, kapag 18 months mo nga po siyang kukunin o huhulugan, ang iyong monthly is nagkakahalaga lamang po ng 3,783,000 pesos. Meron pa po yung rebate, pero depende po yan sa Motorstar Casa. Kaya kung ikaw na gusto nga pong magkaroon ng ganitong ADB bike na napakamura na, napakapogi pa ng itsura, very futuristic, and syempre matipid sa gasolina dahil sa meron man siyang mababang specs, maaasahan mo namang sulit ang bawi dahil sa pag naglo-long ride ka, matipid ang gasolina. Check nga po na magtungo lamang kayo sa mga Motorstar outlet para nga po sa karagdagang information may kinalaman nga po sa motor na ito, ang Easy Ride ADB 175cc ng Motorstar. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichi boy. Thank you!